Magandang gabi. Ako si Kaatong at narito na naman ako para ibunyag ang mga sekretong kwento na hindi lahat ay handang marinig. Kung handa ka na, simulan na natin. Ilang buwan na ring tambay si Carl sapagkat likas talaga sa kanya ang pagiging tamad. Madalas ay wala siyang ginawa kundi ang tumambay sa kung saan saang tindahan sa kanilang lugar. Hanggang sa isang araw ay nagbago ang buhay ni Carl. Nakilala lang naman niya ang biyudang si Merly. Sa edad na 45 ay may asim pa ito. Kahit pa sabihing halos doble ang pagitan ng edad nito sa kanya, ay wala siyang pakialam. Isinama siya nito sa kanilang lugar at doon ay nakilala niya ang tatlong nagagandahang dilag ni Merly na halos kaedad lamang niya. Wala namang sinabi ang mga ito tungkol sa pagpili ng ina ng mga ito sa kanya bilang partner. Siguro ang mahalaga sa mga ito ay masaya ang ina. Kaya naman, pabor din yun kay Carl. Hindi rin naman lugi sa kanya si Merly kahit wala siyang trabaho at palamunin lamang ni Merly ay gagawin naman niyang langit ang bawat araw na dadaan sa buhay nito. Isa yata yun sa bagay na nagustuhan sa kanya ni Merly. Bukod doon ay may taglay kasi siyang tikas at hindi naman siya pangit. Madali lamang ang buhay ni Carl kasama ang 4 na babae. Tuwing Lunes hanggang Biyernes ay umaalis si Merly, dala na rin ng trabaho nito. Gabi na kung umuwi ito kaya madalas ay 4 lamang sila sa bahay. Ang 3 anak nito at siya. Ang panganay na si Eunice ay talagang masasabi ni Carl na mature na. Ngunit mabait naman ito. May pagkatsabi ang katawan nito. Gayunpaman, ay may taglay rin itong ganda na kahit sinong lalaki ay madali lamang nitong maaakit. Ang pangalawa at pangatlong anak naman ni Merly ay kambal, ngunit hindi gaanong magkapareho ng mukha. Si Leia at Rhea. Si Leia ay payat at maputi, ngunit mayroong kurba ang katawan at mahaba ang kulot na buhok. Si Rhea naman ay sakto lang ang katawan, ngunit masasabi ni Carl na ito talaga ang pinaka nakakagigil sa 3. Maganda kasi ito at talaga namang panalong-panalo kung pangangatawan din lang ang pag-uusapan. Mahaba rin ang buhok nito na binagayan ng bangs nito. Napangiti na lamang si Carl. Mabuti na lamang at hindi siya napansing tumitingin. Naroon kasi siya sa sala at nanonood ng TV nang dumaan sa harap niya si Rhea na nakatapis lamang ng tuwalya. Hindi tuloy niya naiwasang sundan ito ng tingin, ngunit napahiya nang makitang pinagmamasdan siya ni Eunice. Ngunit ang hiyang nararamdaman niya ay nawala nang makitang binigyan siya ni Eunice ng isang matamis na ngiti sa labi. Ilang saglit pa ay dumulog sa sala si Leia na may daladalang isang mangkok na popcorn na ayon dito ay ginawa nito. Inalok pa siya nito, maging ang kapatid, kaya naman napangiti si Carl. Napakabait naman ng magkakapatid sa kanya. Hindi nagtagal at lumabas na rin si Rhea na nakabihis na at nakasuklay na rin ang basang buhok nito. Talagang sa 3 babae ay kay Rhea lamang siya nakakaramdam ng kakaibang init. Lalo pa at tumabi pa ito sa kanya na tila ba hindi man lang nangingimi. Sa bagay, mag-iisang linggo na rin naman siya sa bahay ng mga ito, kaya baka hindi na rin iba ang turing ng mga ito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, ay natagpuan ni Carl ang sarili na nakikipagtawanan na sa mga anak ni Merly.
Para bang nawala bigla ang kanyang pag-aalinlangan sa mga ito at siya ay naging komportable. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa mga titig ni Eunice sa kanya. Para bang may iba yung ibig sabihin at mayroong lagkit sa mga titig nito sa kanya. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, ay kasalukuyan niyang hinihintay ang pagdating ni Merle. Nagugutom na kasi siya at alam niyang kapag umuwi ito ay may dalang pagkain ng babae. Ayos na kay Carl ang ganoon. Masasabing hindi naman niya totoong mahal si Merle, ngunit naibibigay nito ang mga pangangailangan niya. Hindi nga nagtagal at dumating si Merle na may daladalang pansit at kung ano-ano pang pagkain. Kaagad naman nila yung pinagsaluhan ng mga anak nito. Nang gabing yun, ay bakas sa mukha ni Merle na pagod ito at nagpaalam na mauna nang matulog pagkatapos nilang maghapunan. Sinabi naman niya na susunod na siya at manunood muna siya ng paborito niyang palabas. Sumapit nga ang 9:00 ng gabi ay gising pa si Carl. Katatapos rin lang ng pinapanood niya at balak na sana niyang matulog at napatay na rin niya ang TV. Nang bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran si Eunice. Mahina itong bumulong sa kanya na kung pwede ay masahiin naman niya ang katawan nito at di umano ay nananakit yun. Hindi alam ni Carl, ngunit tila may ibang ibig sabihin ang boses ni Eunice. Naglakad na nga ito papasok sa silid nito at napatitig muna si Carl sa nakaawang na pinto. Hindi nagtagal ay napailing siya at sumunod sa babae. Ngunit nagulat siya nang sa kanyang pagpasok sa silid ay wala na itong kahit na anong saplot sa katawan. Tila nangaakit na nakahiga sa kama at sinenyasan siyang isara ang pinto. Halos hindi makagalaw si Carl, ngunit sinunod naman niya ang nais ng babae. Inilak niya ang pinto. Noon ay kitang-kita niya na maganda rin pala ang katawan ni Eunice kahit pa may pagkatsabi ito. Napalunok siya at iisa lang ang nasa isip. Napaka-wild naman ni Eunice at nagagawa nito ang bagay na yon sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Carl sa gawin ng naghihintay na si Eunice. Halos hindi siya makapagsalita. Akala niya masahe lang ang gusto nito. Pero bakit nakahubad nang pasukin niya? Ilang sandali pa ay natagpuan ni Carl ang sarili na hinila na ni Eunice, kaya naman napasampa siya sa higaan nito. Pabulong nitong sinabi na gusto siya nito at puno ng pagnanasa ang mga mata nito. Halos mawalan na rin ito ng hininga nang kunin nito ang kanyang kamay at dinala yon mismo sa maumbok nitong hinaharap. Siyempre, sino ba naman si Carl? Palay na ang lumalapit sa kanya, kaya sayang naman kung hindi niya pa sunggaban. Kaagad na sumiklab ang init sa buong katawan ni Carl. Lalo pa at sinabi ni Eunice na huwag niyang alalahanin ang nanay nito at tiyak daw nito na mahimbing na ang tulog nito ng mga sandaling yon. Kaya naman sa narinig ay kaagad nang isinubsob ni Carl ang kanyang mukha sa malambot na lieg ni Eunice. Napakabango rin nito, kaya naman mas nadagdagan ang pagkaakit niya rito. Palihad naman siya nitong niyakap na parabang sabik na sabik ito sa kanya. Noon ay tuluyan na ngang nawalan ng kontrol si Carl. Kung wild ang nanay, ay hindi niya inaasahan na mas wild pala sa kama sa Eunice na panganay ni Merle.
Mukhang mapalad siya at mag-inayata ang matutuhog niya. Kung gayon naman, ay talagang hinding-hindi siya magsasawa sa pamamahay ni Merly. Ilang saglit pa, ay isa-isa na ring tinanggal ni Carl ang kanyang mga saplot. Wala siyang itinira at pinagmasdan si Eunice na gawin ang bagay na yun. Nakaluhod na ito sa harapan niya at talaga namang ramdam na ramdam niya ang init na nagmumula sa bunganga nito. Walang humpay na pinaglaruan ang bagay na yun na kanyang inalok dito. Napatingala siya sa kisame. Talagang bihasa si Eunice sa ganong gawain at alam na alam nito kung paano siyang paliligayahin. Hindi nagtagal ay siya naman ang nagpaligaya rito. Inihiga lang naman niya ito, saka niya ito sinunggaban sa ibabang parte. Halos tumingkayad ito sa ligayang nadama ng mga sandaling yun. Mas ginanahan naman siya sa mahihinang pagsabunot nito sa kanyang buhok. Tanda na nagugustuhan nito ang kanyang ginagawa. Yun ang bagay na madalas niyang gawin kay Merly, kaya siguro nahuli niya ang kiliti nito at ginusto siya nitong ibahay kaagad. Pagdating kasi sa ganoon, ay talagang magaling siya. Ramdam ni Carl na matinding pagpipigil ang ginagawa ni Eunice para lamang hindi ito makalikha ng kahit na anong ingay. Baka kasi gising pa ang isa sa mga kapatid nito at marinig pa sila. Nasa kabilang silid lamang kasi ang mga kapatid nito, kaya hindi imposibleng marinig sila kapag lumikha sila ng ingay. Nagtagal pa sa parting yon ng katawan ni Eunice. Bagay na halos ikabaliw ng huli. Hindi nito halos malaman kung saan kakapit na mga oras na yon. Kagat-labi pa itong tila sawa na gumigiling ang katawan. Yun ang gusto ni Carl. Sa pamamagitan kasi nun ay alam niyang nasisihan ito sa kanyang ginagawa. Ngunit sa hindi inaasahan ay kumawala ang isang halinghing mula sa lalamunan ng babae. Kaagad naman niyang inabot ang bibig nito sa kayon tinakpan. Huminto na rin siya sa ginagawa at pumesto na lamang sa ibabaw ng babae. Halos hindi na rin siya makapaghintay na maisagawa ang nararapat na gawin. Hindi nga nagtagal at tuluyang naangkin ni Carl si Eunice. Sa kabila ng katotohanan na hindi siya ang nakauna rito, ay swerte pa rin siya at libre niyang nagagawa ang bagay na yun sa babae. Nagsimula sa mabagal na galaw hanggang sa pabilis yun. Kay gandang pagmasdan ng mga naglalakihang bagay na yon na nagbabanggaan habang siya ay gumagalaw ng mabilis. Kaya naman paminsan-minsan ay nagagawa niya yung hawakan at pisilin. Dala na rin ang kanyang panggigigil. Idagdag pa ang mukha ni Eunice na halos hindi na maipinta sa tindi ng kaligayahang hatid niya rito. Hindi na yata nito malaman-laman kung saan nito ibabaling ang mukha habang magkasalubong ang kilay na tila nangungusap ang mga mata. Talagang lahat ng babae na inangkin niya ay ganoon-ganoon ang naging reaksyon. Siguro nga ay talagang magaling lang siya pagdating sa bagay na yon. Maging siya na mga oras na yon ay tumitindi na rin ang kagustuhan na marating ang walang hanggang paraiso. Pero siyempre, alam niyang nagsisimula pa lamang siya at magtatagal pa siya. Kilala niya ang sarili niya. Hindi ganun kadali kapag siya na ang may gusto. Kaya niyang magtagal at tiyak na mapupuruhan niya ng gusto si Eunice. Napasubsob pa siya sa dibdib ng dalaga habang patuloy na gumagalaw. Sa edad niya na 26 ay marami na rin naman siyang karanasan, ngunit masasabi niyang higit na masarap kaysa sa mga babaeng yon si Eunice. O baka naman salawahan lamang siya at nasasabi niya yon
dahil si Eunice ang kasama niya ng mga sandaling yun. Habang bumibilis ang kanyang galaw, ay nakakalikha naman ng ingay ang bawat pagsalubong ng katawan nila ni Eunice, maging ang langit-ngit ng higaan ng dalaga ay hindi nakaligtas sa kanyang pandinig. Ganun pa man, ay hindi na niya yon inalintana at wala na siyang pakialam pa sapagkat pasidhi na ng pasidhi ang ligayang kanyang nararamdaman. Wala nang makakapigil pa sa kanya na marating ang sukdulan, hanggang sa naramdaman niyang napahigpit ng yakap sa kanya ang babae at halos nanigas na ang buong katawan nito na animoy tuko na nakakapit sa kanya. Tanda na narating na nito ang rurok ng sukdulan. Lumabas si Carl sa silid ni Eunice. Nalaglag ang balikat sa pagod. Malalim na rin ang gabi at antok na siya. Ngunit sulit naman ang lahat ng yun. Yun nga lang, tila naubos ang kanyang lakas. Hindi naman kasi niya akalain na aabot pa sila ng 3 rounds ni Eunice. Matindi rin ang babaeng yun. Napapailing na lamang si Carl at tumungo na sa silid ni Merle. Ngunit hindi niya inaasahan na mahagip ng kanyang mata ang pagpasok ni Leia sa silid nito. Nagtaka tuloy siya kung saan ito nanggaling, ngunit hinayaan na lamang niya at dumiretso na sa pagpasok sa silid ni Merle. Nakahilata sa kama at tulog na nga si Merle, kaya naman nahiga na rin siya at natulog. Bukas na lamang siya mag-iisip ng tungkol sa mga nangyari. Kinabukasan nga ay maaga na namang umalis si Merle. Nilambing-lambing pa niya ito bago umalis at nagpabola naman ito sa kanya. Gusto niyang matawa. Wala man lang itong kaalam-alam na naligayahan siya ng husto sa piling ng panganintong anak ng nagdaang gabi. Masaya yung isipin at talaga namang naging mas makabuluhan pa ang pagtira niya sa bahay na yon. Nang araw na yon, ay nakita niya sa Eunice na bihis. Mukhang may lakad yata ito, kaya naman nang magtama ang kanilang mga mata, ay mayroong lagkit sa tinginan nilang dalawa. Nagpaalam pa ito sa kanya at noon lumabas si Rhea na nagtanong kung saan pupunta ang ate nito at sasabay na lang di umano ito. Hindi kaagad naisip ni Carl na silang dalawa lang ni Leia ang maiiwan sa bahay dahil aalis rin pala si Rhea. Ngunit hindi na niya yon inisip pa at wala naman siyang pakialam. Hindi naman siya masamang tao para gawan ng masama ang isa sa kambal ni Merle. Kahit pasabihing nagandahan din siya kay Leia. Ilang minuto pa nga ang lumipas ay sabay nang umalis ang mag-ate. Hindi alam ni Carl kung bakit inihatid pa ni Leia ang dalawa sa labasan at nang bumalik naman ito, inilak pa ang pinto sa sala. Tahimik ang buong bahay at nakahilata lamang sa sofa si Carl. Natigilan siya nang makitang natigilan din si Leia na noon ay nasa gawi pa ng pintuan. Mukhang nag-atubili pa itong dumiretso sa sofa, ngunit hindi na namalayan pa ni Carl na nasa harapan na niya ang dalaga. Mukhang may nais pa itong sabihin, ngunit tila nahihiya ito. Kagat-kagat lamang nito ang mga labi habang nilalaro ang bahagyapang basa nitong buhok. May problema ba, Leia? Untag na tanong niya rito dahil maging siya ay nagtataka na kung bakit nanatili ito sa kanyang harapan. Mukhang nag-isip muna ito ng ilang segundo bago mabilis na nagsalita. Alam kong ginawa niyo ni Ate Eunice kagabi. Sambit nito na halos ikagulat ni Carl. Kaya pala nakita pa niya ito kagabi
na pumasok sa silid nito nang lumabas siya sa silid ni Eunice. Kinabahan naman siya at baka magsumbong siya sa nanay nito. Hindi. Hindi niya matuloy-tuloy ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Leia na huwag magsumbong kay Merly. Hindi ko sasabihin kay nanay, pero sa isang kondisyon. Makahulog ang wika nito sa kanya na lumapit pa ng gusto. Siyempre kahit anong kondisyon pa ang hilingin nito ay papayag siya. Kahit pa ang ipagluto ito ay gagawin niya kung yun ang hihilingin nito. Ngunit, pwede bang gawin mo rin sa akin yung mga masarap na ginawa mo kay ate kagabi? Dire-diretsong pakiusap nito sa kanya na talaga namang labis na nagpagulat kay Carl. Hindi niya halos inaasahan na yon ang kondisyon na sinasabi ni Leia. Naisip niya na baka nababaliw na ito, kaya nito nasasabi yon, ngunit nakakapagmura talaga siya. Sinong lalaki ang hindi madadala, lalo na at tahimik ang paligid at silang dalawa lamang ang naroon. Binundol ng kaba ang dibdib ni Carl. Nakita ko kasi ang ginawa mo sa ate ko, kaya gusto ko ring maranasan ng ganoon. Sa boyfriend ko kasi, hindi niya ako kayang paligayahin ng ganoon. Kaya nung makita ko yung ginawa mo yung kay ate, hindi ko mapigilan. Kung hindi ang pagpantasyahan na ginagawa rin sa akin ng ganoon. Sa puntong yon, ay nakikiusap na ang mga mata ni Leia. Mukhang gustong-gusto talaga nito ang mga napanood kagabi. Ngunit bago niya ito pagbigyan, ay siniguro muna niya itong hindi ito magsumbong tungkol sa kanila at sa atin ito. Agaran naman itong tumango at walang ano-ano na lumapit sa kanya saka naupo sa kanyang kandungan. Nakaharap ito sa kanya, kaya hindi siya nagdalawang isip na halikan ito sa mga labi. Malambot yon at talaga namang nakakapanggigil, bagay na halos ikawala ng kontrol ni Carl. Mukhang napakaswerte talaga niya sa mag-ina at magkapatid na Eunice at Leia. Magbubunyi na talaga siya kapag isang araw ay ang pinapangarap na si Rhea ang kanyang matikman. Tiyak na jackpot siya at ito talaga ang type niya. Sa ngayon ay i-enjoy na muna niya ang dalawa. Si Eunice at Leia, bukod pa ay ang nanay ng mga ito. Mukhang pinagpala siya sa parting yon at ikinatuwa niya yon. Sinabi na ni Leia sa kanya na doon lang daw sila sa sala at mas exciting daw kasi yon. Kaya naman doon ay isa-isa na niyang tinanggal ang damit ng dalaga hanggang sa tumambad sa kanya ang maputi at makinis nitong balat. Halos hindi makapaniwala si Carl na mayroong magandang katawan ang nasa kanyang harapan. Pinakatitigan niya yon at talaga namang gustong-gusto niya. Kaya naman hindi na niya pinapatagal pa at kanya yung sinunggaban. Salitan kung yon ay kanyang pagtuunan ng pansin at talagang hindi siya magsasawa. Mas napaliyad ang babae sa kanyang kandungan nang isubsob niya ang mukha sa dalawang naglalakihang bagay na yon. Nagmistula siyang uhaw na uhaw ng mga sandaling yon habang nakayakap naman sa kanyang ulo si Leia na noon ay hindi na kaagad mapigil ang mag-ingay. Kay sarap sa pandinig ng ingay nito na talaga namang mas lalo siyang ginaganahan. Pinagbuti pa niya ang ginagawa habang ang babae ay hinahayaan siyang lakbayin ang leeg at dibdib nito na para bang siya ang kasintahan nito. Tuluyan na rin siyang nawala sa sarili, kaya naman tumayo siya at inalalayan ang likuran ng babae. Saka ito naman
ang iniupo sa may sofa. Kita naman sa mukha ni Leia na hindi na ito halos makapaghintay sa kanyang susunod na gagawin. Hindi nga nagtagal ay nasa harapan na niya ang bagay na yon, habang siya ay nagmistulang nakaluhod sa sahig at pinagmasdan ang bagay na yon. Malinis yon at walang bahid na kahit ano. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad na niyang sinimulan ang bagay na kanina ay siyang pakiusap ni Leia sa kanya na gusto nitong gawin niya rito. Kaagad naman itong napasinghap nang maramdaman ang init na kanyang hatid. Nalasahan niya ang bagay na yon at talaga namang nagustuhan niya. Ramdam naman niya ang paghigpit ng hawak ni Leia sa kanyang buhok na para bang hindi nito malaman kung saan banda hahawak. Napapasigaw rin ito, kaya naman lihim siyang napapangiti. Ganon pala talaga siya kagaling pagdating sa ganoong gawain. Sunod-sunod ang ingay na pinapakawalan ni Leia ng mga sandaling yon. Pasidhi ng pasidhi yata ang nararamdaman nito at talaga namang halos ikabaliw nito. Halos maubusan naman ng hangin si Carl dahil na rin sa halos isubsob na siya ni Leia sa parting yon at ayaw na ayaw nitong pahintuin siya sa kanyang ginagawa. Mas nadagdagan pa ang init na nadarama ni Carl nang marinig na sinabi ni Leia na walang panama sa kanya ang kasintahan nito. Sinabi pa nitong malapit na itong mabaliw sa kanyang ginagawa at kung maaari ay wag muna siyang huminto na kanya namang pinagbigyan. Nagtagal pa siya sa ganong posisyon hanggang sa wakas ay tuluyan siyang nakahinga. Paano ba naman ay hindi yata nakapagpigil at narating ni Leia ang kalangitan. Napangiti siya, ngunit siya ay hindi pa nagsisimula. Hindi na siya nag-abala pang hubarin ang kanyang pangitaas at ibinaba lamang ang kanyang suot na pantalon. Umalis si Leia mula sa pagkakaupo sa sofa at siya naman ang naupo. Ayaw na niyang patagalin pa ang lahat, kaya naman kaagad niyang hinablot ang braso ng babae. Saka pinaupo mismo sa kanyang kandungan nang nakaharap sa kanya. Ilang saglit pa nga ay tuluyan nang nagsugpong ang kanilang mga katawan. Napapikit na lamang si Carl nang maramdaman ang mainit na kaloob-looban ni Leia. Mas lalo siyang nanggigil dito, kaya naman iginiya niya ito sa mabilis na paggalaw sa kanyang kandungan. Tila nagdideliryo naman ang babae sa bilis ng galaw nito sa kandungan niya habang pinagmamasdan niya ang naglalakihang bagay na yon mismo sa kanyang mukha. Isinubsob niya roon ang kanyang mukha habang patuloy pa rin sa mabilis na paggalaw si Leia at napasigaw na naman ito sa labis na kaligayahan. Halos hindi na maipaliwanag ang mukha ng dalaga sapagkat patindi na ng patindi ang tagpo. Hanggang sa magkahinang ang kanilang mga labi habang patuloy sa paggalaw. Naglakbay ang kanyang mga kamay sa malinis na likod ng babae patungo sa hinaharap. Tila ba walang katapusan ang ginawa nilang halikan at walang makakapigil sa kanila ng mga sandaling yon. Maging si Carl ay hindi na rin nakapagpigil ng ingay na nagmumula sa kanyang lalamunan. Bukod pa doon ang ingay na ninilikha ng kanilang mga katawan. Talagang nakakabaliw yon at nakakalimutan ni Carl ang paligid. Naging mas marahas na siya ng mga oras na yon at hinayaan na lamang siya ni Leia. Tila nagustuhan pa nito ang marahas niyang pagkilos at mas lumakas pa ang ingay nito. Tiyak naman kasi na walang makakarinig sa kanila at malalaki ang pagitan ng mga kabahayan doon. Hanggang sa tila nanigas yata ang katawan ni Leia at hindi nito magawang buuin pa ang salitang nais sabihin sapagkat tuluyan nitong nakamit ang walang hanggang kaligayahan. Niyapos pa niya ito
at hindi ito hinayaang lumupaypay na lamang, dala ng matinding kaligayahang nakamit. Kailangan din niya ng matapos nang sa ganon ay mapawi ang init na kanina pang gustong kumawala sa kanyang katawan. Halos tumalsik ang kanyang mga laway nang siya'y napasigaw. Sa puntong yon ay inubos niyang lahat. Pinakawalan niyang lahat ang natitira niyang lakas sa kaloob-looban ng dalaga. Matindi yon at talaga namang saglit siyang nawalan ng lakas. Talagang hindi niya inasahan na ganon katindi ang madarama niyang kaligayahan. Hanggang sa may narinig silang tricycle na huminto sa labas lamang ng bahay. Noon ay dali-dali na silang nag-ayos at pinunasan ang kanilang bakas at umaktong walang nangyari. Akala nila bumalik ang magkapatid, ngunit si Merly pala ay maagang nakauwi. May dalang merienda, kaya sakto at pareho silang pagod ni Leia. Magpapalamig muna sila sa inuming dala ng babae. Parang walang nangyari sa pagitan nila Leia habang nagkukwento si Merly. Hindi talaga niya inaasahan na maaga itong uuwi at halos wala pa ngang tanghalian. Ganun pa man, ay ayos na rin at masarap ang pagkaing dala-dala nito. Paminsan-minsan ay nagtatama ang mga mata nila ni Leia, kaya alam na niya kung anong iniisip nito. Parang masaya naman ito at tila wala naman yata itong balak na sumira sa kanilang usapan na huwag magsumbong sa nanay nito. Saktong tanghali nang inutusan ni Merly si Leia na magsaing na ng para sa kanilang tanghalian. Nagtanong din ito kung nasaan ang dalawa pang anak at sinabi niyang umalis ang mga ito. Habang nagsasaing sa kusina si Leia, ay dinala naman siya ni Merly sa loob ng kanilang silid. Alam niyang nagpapalambing na naman ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng edad nito ay mahilig pa rin itong magpalambing. Pagbibigyan na lamang niya at alam niyang may pangangailangan din naman ito. Nang sumunod na mga araw ay nagbago nga ang lahat. Madalas tuwing gabi ay naroon siya sa silid ni Eunice, lalo na pagpagod si Merly. Pagkatapos kinabukasan, kapag nakatsyempo, ay si Leia naman ang kanyang kasama. Kung saan-saan lamang sila pumupwesto nito, basta't ang mahalaga raw ay mapawi ang init ng katawan nito na siya namang hindi niya tinutulan. Maging siya kasi ay gusto rin ang ideyang nakakagawa sila ng mga bagay na yon habang walang kaalam-alam ang lahat. Sino ba namang lalaki ang susuko kung tatlong babae ang nakakatabi? Ang dalawa ay bata at isang matanda na, ngunit mapalad pa rin siya. Nakagawian nila ni Eunice at Leia ang gawin ang bagay na yon sa paglipas ng ilang buwan. Hanggang sa isang araw, hindi niya inaasahang matutupad din ang isa pa niyang pinapantasya. Umalis siya at nakipagkita sa isa niyang kabarkada. Pumasok din sa trabaho si Merly at ang tatlo nitong anak ay napag-alaman niyang may lakad din. Ngunit pagdating niya sa tagpuan nila ng barkada niya, ay saka pa lamang nito sinabi na sa susunod na lang daw at may biglaang lakad ito. Napapailing na lamang si Carl. Namasyal na muna siya ng mga isang oras mag-isa bago nagpasyang bumalik na lang sa bahay ni Merly. Tahimik ang buong bahay nang makapasok siya, nang bigla siyang nakarinig ng ingay sa isa sa mga silid na naroon. Tinignan niya at tila nanggaling yon sa bodega. Bahagyang nakaawang ang pinto, kaya't rinig na rinig ni Carl ang mga nakakahalinang ingay ng isang babae. Sumilip siya dala na rin ng kuryosidad at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Rhea na walang saplot pang ibaba at nakatihayang mga binti sa harapan ng pinapanood nitong malaswang palabas sa cellphone.
May ginagawa itong milagro, kaya naman napalunok si Carl. Talagang sarap na sarap ang babae sa ginagawa at hindi man lang siya nito napansin. Kinuha niya ang kanyang cellphone saka kinuhanan ng video. 1 minuto at kalahati na pag-video niya ay napasigaw ito. "Bastos!" Sabay takip nito sa ibabang parte, ngunit napangiti lamang si Carl. Sino ba sa atin ang may ginagawa? Panunukso niya sa babae na noon ay pulang-pula na ang mukha sa kahihiyan. Pumasok si Carl at saka sinabing, "Kung gusto mo, tulungan na kita. Magaling ako dyan." Mahina at puno ng pagnanasa ang kanyang boses. "Isusubok kita kay nanay." Hindi natapos ang sinabi nito nang ipakita niya rito ang videong kuha niya. "Subukan mo. Kakalat ito." Kaagad naman itong natakot, kaya sa huli ay napapayag niya ito sa kanyang nais gawin. Ganon lamang kadali. Doon mismo sa bodega ay nagpaubaya si Rhea sa kanya. Talagang sulit na sulit ang ganda nito, maging ang makurba at makinis nitong katawan. Talagang maladyosa ang dating nito at papasa pa nga itong artista, kaya naman napakapalad ni Carl. Salamat na rin sa kanyang barkada na hindi natuloy sa pakikipagkita sa kanya. Matitikman tuloy niya ang dalagang talaga namang pinapangarap ng karamihan, ngunit hindi niya alam kung bakit nagtatyaga lamang sa sariling mga kamay. Noon ay natikman niya ang bagay na yon. Kaagad na naglakbay ang apoy sa kanyang buong katawan at siya ay labis na nanggigil. Napatakip naman sa bibig si Rhea nang maramdaman nito ang kiliti at init sa kanyang ginagawa, ngunit kinuha niya ang kamay nito. Mas ginanahan siya kapag narinig niya ang kaninang mga ingay ng dalaga. Hindi nga nagtagal ay tila baliw na ang babae. Kulang na lamang ay sambahin siya nito at nagmamakaawa na huwag siyang huminto. Tiyak na naliligayahan na ito ng husto sa kanyang ginagawa. Lalo pa nang abutin niya ang nakakagigil na hinaharap ng babae na talaga namang nagpadagdag ng kagandahan nitong taglay. Sa gigil niya ay hindi na siya naghintay pa at kaagad na isinagawa ang nararapat. Tuluyan na nga niyang naangkin ang dalaga. Wala itong katulad. Walang panama rito ang mga babaeng naangkin na niya katulad ni Eunice at Leia. Lahat sila ay walang panama kay Rhea. Halos mabaliw-baliw siya habang inaangkin ng dalaga. Talagang sulit na sulit ang lahat. Una ay ang ina ng mga itong si Merly, habang walang kaalam-alam na isa-isa na niyang naangkin ang 3 Marias na mga anak nito. 4 na babae at magkakadugo ang kanyang tinuhog at talaga namang may pagmamalaki niya yon sa mga barkada niya. Tiyak, marami siyang kwento sa mga barkada niya kapag nagkita-kita sila. Hindi lang yon, marami rin siyang video na ipapanood sa mga ito na lihim niyang kuha habang inaangkin niya ang 4 na babae. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung gusto mo pang marinig ang mga lihim na hindi lahat handang ibahagi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ako si Ka Atong at lagi mong tatandaan, may mga kwentong masarap pakinggan pero bawal pag-usapan.